Nagsisimula ang ating kwento kung saan ang bida ay may kinakaharap na malaking monster na parang scorpion, subalit ang bida ay walang kahit na anong katiting na takot sa pagharap dito. Kasunod nun ay agad nang umatake ang malaking scorpion gamit ang kanyang matulis at malaking buntot. Ang bida naman ay naghanda na din para harapin ang monster at yumuko ito para kumuha ng buwelo para sa kanyang isasagawang atake sa papalapit na kalaban. Maya-maya pa tumalon na ito sa buntot ng monster at agad niya itong inatake ng sunod-sunod. Na di kalaunan ay agad itong nawasak at kitang-kita ang mga hiwa nito na di mabilang sa dami. At ang bida naman ay may astig na postura na nakalapag sa lupa pagkatapos nitong atakihin ang monster. Kasunod nun ay nagpahayag na ang system na ang boss ay nalinas na at napatay na ang boss na Scorpion King. Kasunod nun ay nag-iisip ito kung ano na ang kanyang ihahunt sa susunod dahil sa totoo lang ay naboboard na siya nitong nakaraang mga araw. Ang nangyaring labanan ay naganap ito sa isang virtual game na tinatawag na Arena at ito ang pinakasikat na virtual MMORPG sa buong mundo. At dito ay may isang player na nangunguna sa lahat ng mga manlalaro, nangunguna din ito sa rangkang, nangunguna din ito sa character level, at nangunguna din ito sa Coliseum Points at tinawag itong the greatest player of Arena dahil nag-iwan ito ng di kapanipaniwalang record sa laro. At ang player na ito ay walang iba kundi ang bida na may nickname na Melee God. At ito ay nagdesisyon na umalis na sa laro dahil oras na daw para mag-focus naman siya sa totoong mundo. At sa araw na ding yun ay nagdesisyon na itong permanenteng mag-resign sa laro. At dito ay napatayo ang isang lalaki na may pangalang Young Chant at di ito makapaniwala na binura ng kanyang kaibigan ang kanyang account sa Arena. At dito ay malalaman natin na ang bida pala ang kausap nito at ang pangalan nito ay Kang Hyunwoo at ang Arena name nito ay Melee God. At nagsaad ito na kung bakit labis itong nasurpresa sa dahil sa hindi naman daw siya forever na maglalaro at gusto balang daw niya na mag-focus sa totoong mundo. Nagsaad naman ito na kung bakit hindi siya magagalit dahil ang isang first place character ay bigla na lang nawala. At sa pagbenta lang daw nito ng kanyang item ay magkakahalaga na daw ito ng $1,000. Sa sinasabi ng kanyang kaibigan ay di na ito umiimik at patuloy lang sa pag-inom ng kape. Maya-maya pa ay tumayo na ito at akma nang aalis pero bago ito umalis ay sinabi niya muna sa kanyang kaibigan na ginawa nito ang desisyon na yon dahil ayaw niyang mag-iwan ng kahit anong pagsisisi. At higit sa lahat ang laro ay para lang sa kasiyahan at hindi ito daan para kumita ng pera. Nagtanong naman ang kanyang kaibigan kung ano na ang gagawin nito ngayon. Kumaway na ito habang nakatalikod sabay sabi na siya ay magse-serve muna sa military at pagkatapos ay mamanahin ang business ng kanyang ama. Pagkasabi nito ay napasabi na lang ang kaibigan nito na kung ano pa ba daw ang kanyang pinag-aalala sa mayamang lalaki na ito. Mabilis lumipas ang panahon kung saan 2 taon na ang nakalipas ay makikita natin dito ang isang lalaki na lasing at may tinuturo sa tindahan at gusto daw niya ang pula na ito. At dito ang bida ay pinagpapawisan habang may pilit na ngiti na sinabi kung ito daw ba ang sinasabi ng lalaki, subalit tinawag na tanga ng lalaki ang bida dahil hindi daw ito ang kanyang tinutukoy dahil yung isa daw ang kanyang sinasabi. Napasabi ito sa kanyang isip habang pinapipili ang lalaki na ito daw ay kamukha ng isang goblin. Tinitignan pa niya ito na parang isa talaga itong goblin na itinuturo kung ano ang gusto nito. At sa isip nito ay minumura nito ang lalaki dahil sa parang sinasadya nito na iba-ibahin ang kanyang binibili. Kasunod nun ay kinukwento niya ang naganap sa kanyang buhay na kung saan siya ngayon ay isa ng part-timer sa isang convenience store at sumasahod ng $8.90 kada oras. At sa pag-iisip daw na ang dating super yaman na successor ng Damso Constructions ay bumaba ng dahan-dahan. At ito ay nagsimula nun kanyang bakasyon mula sa military service nito at ang kumpanya ng kanyang ama ay na-bankrupt. At kanyang ama na siyang haligi ng kanilang pamilya ay nakahiga na lang sa hospital at may malalang sakit at ang kanilang pamilya ay nalulubog na sa utang.
At wala siyang pagpipilian kundi suportahan ang kanyang pamilya. At gayon ay ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang pagkain ay ang mga expire na pagkain sa convenience store na kanyang pinagtatrabahuan. Kailangan niyang magtipid ng pera hanggang makakaya para masuportahan ang hospital bill ng kanyang ama. At di daw niya alam kung gaano katagal siyang mabubuhay ng gaya nito. Kasunod nun ay tinignan nito ang kanyang cellphone at nagulat sa kanyang nakita. At ito ay ang kanyang kaibigan na nag-text sa kanya at humihiling na replyan siya nito dahil narinig nito ang nangyari sa kanyang pamilya. Nagtatanong din ito kung ano ba ang tingin ng bida sa isang kaibigan dahil ang isang kaibigan daw ay ibig sabihin nito ay pagtutulungan. Sa bawat isa sa kahit anong uri ng sitwasyon na gaya nito. Napaisip naman ito sa kanyang matalik na kaibigan dahil hindi pa din daw ito sumusuko sa kanya. At ito ay labis na nagpapasalamat sa kanyang kaibigan at siya daw ang hindi nagpaparamdam dito pagkatapos mabankrupt ang kanyang pamilya. At habang binabasa ang mensahe ng kanyang kaibigan ay napapaisip ito na siya mismo ang umiiwas na makontak siya nito at pagkatapos nitong umalis sa mundo nito ay siya nakakaramdam na isa siyang tanga. Sa mga mensahe ng kanyang kaibigan ay may isang mensahe na nagpapuko sa kanya at ito ay pagsabi ng kanyang kaibigan na kung ano sa tingin nito na siya ay bumalik na lang sa paglalaro ng arena. Ang arena daw ay maganda para sa pagkita ng pera nitong mga nakaraang araw at kung siya ay mag-stream bilang isang ranker, at magdebo bilang pro player ay pagkita lang ng 6 na figures ay isa lang napakadali para sa kanya. Dagdag pa niya na ito ay paalala niya sa kanya na ito ang kanyang pinakamagandang pagpipilian sa ngayon lalo pat siya ang ex-number 1 na ranker sa arena. Napaisip naman ito sa sinabi ng kanyang kaibigan habang naaalala ang kanyang karakter sa arena, at kanyang nasabi na kung siya ay makabalik sa gaya ng dati na kanyang rank ay marahil siya ay kikita ng pera dito. Kaya naman siya ay napapaisip palalo at medyo may alinlangan pa sa kanyang isip kung ito ba ay totoo na siya ay kikita dito ng pera. Maya-maya pa ay nagpunta ito sa isang mall para tignan ang cube na ginagamit para sa larong arena. At nang makita na niya ito ay kanyang na-realize na noon ay kanya itong binili ng walang pag-aalinlangan pero ito daw pala ay sobrang mahal at ito daw ay 3 beses na mahal sa kanyang sahod monthly. Habang tinitignan ang laman ng kanyang wallet ay labis ang kanyang pagsisisi dahil sa pagbure nito sa kanyang account dati, at ngayon daw na naiisip niya ito ay siya daw pala ay labis na aksayado sa pera dati. At sa kanyang pagtingin sa kanyang wallet ay di na namamalayan na may isang tao na sa kanyang likuran na papalapit sa kanya. At nagsalita ang lalaki na ito na may pang-iinsulto na habang may kaakbay na babae, na kung siya daw ba ay si Kang Hyunwoo. Nagtanong naman ito kung sino ba ito. Saad naman ng lalaki na siya si Jung Hanbek at kung hindi na ba daw siya natatandaan ng bida. Maya-maya pa ay natatandaan na niya ito dahil ito ang anak ng partner ng kanyang ama si Mr. Jung. Nagsaad naman ito na ang pinakamamahal ba anak ng Damso Construction Seo at kung hindi daw ba nalubos na naiisip ng bida siya ay sapat na malahaga para kanyang matadaan. Labis naman nagulat ang bida dito dahil di niya alam na ito na pala ang anak ng CEO ngayon. At habang papaalis na ito ay kanyang naisip na wala pa din itong pinagbago at minurapan niya ito sa kanyang isip sabay sabi na kunin nito ang gusto nitong kunin dito sa mall at siya ay aalis. Subalit si Jung Hanbik ay iniinsulto ang bida sa pagsasabi na ang mall ay ginawa para sa pag-shopping. Pero ang pamilya daw ng bida ay nawasak na kaya kung may sapat daw ba na pera ang bida para sa ganitong lugar. Napalingon naman agad ang bida at mabilis na nagtanong kung bakit ito alam ng Hangul. Napatanong naman ito kung ano ang ibig sabihin ng bida at kung hindi ba ito nasabi ng kanyang mga magulang sa kanya. Dagdag pa niya habang may madilim na ekspresyon at pang-iinsulto sa bida na ang nangyari sa kanyang pamilya ay kagagawan ng kanyang ama. Nagtanong naman ang bida kung ibig sabihin nito na si Mr. Jung ay sinaksak sa likod ang kanyang ama.
Nagsaad naman ito na ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa ilalim ng ama ng bida sa matagal na panahon at ito ang dahilan kaya napunta ang ama ng bida sa itaas. At may pang-iinsulto pa nitong nasabi na narinig daw niya na ang kanyang ama ay na-shock at na-collapse kaya dapat naalagaan ito ng mabuti ng bida. Dagdag pa nito na hindi naman daw gusto ng bida na mag-isa lang ang ama nito na mamatay sa higaan nito. Sa sinabi ni Jung Hanbik na yon ay labis nagdilim ang paningin ng bida. At agad niyang binigyan ng malakas na suntok ang Hangul habang ito ay minumura at sa suntok ng bida ay napangiwi naman ito sa lakas na tumama sa kanya. Subalit imbis na ito ay magalit ay ito naman ay tumatawa habang nakahawak sa pisngi nito at ang babae at guard ng Hangul ay agad na tumakbo para tulungan ang Hangul na si Hanbik. Pagkalapit ng bodyguard nito ay hinawakan ng mga ito ang bida sa magkabila ang braso nito habang sinasabi na kung ano ang ginagawa nito sa kanilang amo. At ang bida ay nagsisiga pa din sa galit dahil ang ama daw pala nito ang dahilan kung bakit ang kanyang ama ay nakaretay sa hospital at ito din ang dahilan kung bakit ang kanyang pamilya ay gumuho. Tumatawa lang ito nang may pag-iinsulto na tingin sa bida at ang kasama nitong babae ay nagtanong kung ano ang ginagawa nito at dapat na silang tumawag ng pulis. Samantala ang bida ay dip-aden kumakalma at labis pa din itong nagagalit at pinagsisigawan na papatayin niya ito kahit anong mangyari. Maya-maya pa ay lumipat na ang eksena sa police station. Kung saan sa harapan nito ay naririto ang bida na kakalabas lang na para bang sobrang nalulugmok sa kawalang magawa sa nangyari sa kanyang pamilya. At habang naglalakad sa ilalim ng malakas na ulan ay kanya lang nababanggit ang pera dahil ito daw ang pinakamahalaga sa mundo na ito. Hindi lang daw ginawa nitong pagtaksilan ang kanyang pamilya pero nagagawa din daw nito na pabilisin ang kahit anong bagay. Kanya pang nasabi na siya ay maghihiganti. At habang nakaluhod na umiiyak ay kanyang nasabi na paano siya maghihiganti kung siya ay walang kapangyarihan para gawin ito sa ngayon. Sa kanyang pagkalugmok at pagkaawa sa sarili ay siya ay napalingon sa gilid dahil narinig nito ang nagsasalita na sa nakaraang araw lang ay nag-sign ito ng 500,000 na sahod. At sa kasalukuyan ito ay kumikita sa arena ng milyon-milyon sa pamamagitan ng pag-stream at ito daw ay kahanga-hanga. At ang narinig pala nito ay ang balita sa TV at dagdag pa nito na sa kasalukuyan ay ang arena ay may malaking impact sa kanilang ekonomiya kasama na ang kanilang trabaho. Sa pagkaalam nito ay may sumilay na liwanag ng pag-asa sa kanyang mga mata at ang kanyang pagkalugmok ay napalitan ng matinding pagnanasa na kumita ng pera sa arena. Kasunod nun ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at agad na tinawagan ang kanyang kaibigan sa gitna ng malakas na ulan. Maya-maya pa ay sumagot na ang kaibigan nito at kanyang sinabi na matagal na panahon na daw ang nakalipas at tanong pa nito na kung bakit daw hindi sumasagot sa kanyang mga mensahe ang bida. Humingi naman ng tawad ang bida dito at pinaliwanag kung bakit hindi siya nakasagot sa mga mensahe nito. Ang kaibigan naman nito naramdaman na may problema ang bida kaya sinabi nito kung ano ang nangyari dito. Dinaman ito sinagot ng bida at kanya lang sinabi na kung matutulungan daw ba siya nito. At habang may mga matang nanglilisik at may determination na makapaghiganti ay may buong tapan na sinabi sa kanyang kaibigan na siya ay magbabalik na sa arena. Kasunod nun ay lumipat na ang eksena kung saan may isang taong tumatawag sa team manager nito dahil may malaking pangyayari daw na naganap. Kung saan si Melee God daw ay nagbabalik na. Nagtanong naman ito habang nagagalit kung sino ang tinutukoy nito at namamali pa ito sa pagkakaintindi dahil ang narinig nito ay male goat at kung sino daw ba ang male goat na ito. Pero itinama naman siya ng lalaki na Melee God daw, at hindi male goat at ang karakter na kanyang sinasabi ay binuo sa ilalim ng Melee God na impormasyon. Sa paliwanag ng lalaki ay naintindihan na niya ito at napapatanong na kung talaga bang si Melee God ay nagbalik na. Habang nag-iisip ang babae sa pagbabalik ni Melee God ay naririnig nito ang sinasabi ng boss nito na kung sa tingin daw ba nila ay may pakialam siya sa pagbabalik ng isang player na galing sa 2 taong nakalipas,
kaya inutusan na ng boss nito na magbalik na ang mga ito sa kanilang trabaho, na siya naman mabilis na sinang-ayunan nito. Kasunod nun ay may kinausap ang babae na bigyan daw siya nito ng status report sa character na kasalukuyan gumagawa ng tutorial. Pinaalam naman nito na may gulat na ekspresyon na ang character na si Kang Hangwo na kasalukuyan na sa tutorial ay kakatapos lang sa magic power test. Ang babae na ito ay isang tutorial guide NPC at ang pangalang nito ay Al. At habang tinataas ng bida ang kanyang kamay na may aura, ay nagsaad ang NPC na sasabihin nito ang totoo na ang bida daw ay nagset ng panibagong record sa magic power test. Kaya habang tinitignan nito ang bida ay di nito maiwasang magulat sa lakas nito. Kasunod nun ay agad nang tinawag ng bida si Al ang NPC na at sinabi na gusto niya na mabilis na ibigay sa kanya ang sunod na pagsusulit. Naiisip pa niya na ang arena na lang daw ang tanging paraan para mabago niya ang kanyang sitwasyon at siya ay magiging ranker ulit sa ikalawang pagkakataon. Balik muna tayo sa nakalipas na oras bago pa mapunta ang bida sa tutorial kung saan nagpunta ito sa bahay ng kanyang kaibigan na si Yung Chan. At sinasabi din nito sa bida na pwede niyan gamitin ang cube na nasa kanilang harapan. May malungkot naman na nagsorry ang bida sa kanyang kaibigan at saad pa niya na wala siyang karapatan para sabihin ito sa kanya subalit nangangako siya na babayaran niya ito. Pabiro naman siya nitong sinuntok sa tagiliran sabay sabi na wag itong magsabi ng ganito dahil matagal na niya ito hindi nakita. Biniro pa niya ito na ito daw ay bastos sa hindi pagsagot sa kanyang mensahe. Dagdag pa nito na wag nang gawin ng bida na siya ay ghost ulit. Balik naman sa kasalukuyan kung saan makikita natin na kinuha nito ang isang lumang espada. At sabay hampas sa hangin habang nakaharap sa pintuang bakal. Kasunod nun ay sinabi niya sa NPC na magsimula na sila. Nagsaad naman ang NPC na bibigyan niya ito ng level 10 na pagsusulit katulad ng sinabi nito sa kanyang registration. Maya-maya pa ay nagbabukas na ang bakal na pintuan at habang ito ay nagbabukas ay malalim itong nag-iisip na. Matagal na daw nung siya ay umalis sa game arena at ngayon ay narito na siyang muli. Maya-maya pa ay nakaharap ito sa isang dark elf na may matalim na titig sa kanya at may dalawang sandata. Kaya napaisip na lang siya na ito na daw pala ang tutorial na parabang minamaliit pa niya ito. Ang dark elf na ito ay may level 10 na at naghahanda na ito sa kanilang labanan ng bida. Napaisip naman ang bida na ito daw ay hindi na masamang lugar para magsimula pero pinipigilan niya muna ang kanyang sarili na maging sobrang excited kinailangan niyang pumikit at huminga ng malalim, samantala ang NPC ay nagugulat dahil sa nakapikit ang bida sa pagsisimula ng kanyang laban sa elf. Kaya naman tinawag na niya ang bida dahil ang akala nito ay di alam ng bida na nagsimula na ang tutorial kaya naman tinawag niya ito. At sinabi na nagsimula na ang kanyang tutorial subalit na natili pa ding nakapikit ang bida habang ang elf ay mabilis na sumusugod sa kanya. At napangiti ito habang naghaandang umatake kasabay nun ay sinabi nito sa bida na pagkakamali daw nito na ipikit ang kanyang mga mata. Di naman sinang-ayunan ng bida ang sinabi nito sabay sinangga ang pag-atake nito sa kanya at pinadulas ang sandata nito sa kanyang espada kaya napunta ito sa likuran ng elf. At ang NPC naman ay labis na namamangha dahil sa di niya mapaniwalaan na ang level 1 na player ay kayang sanggain ang pag-atake ng isang dark elf. Samantala ang bida ay tinitignan ang umuusok nitong espada dahil sa pagsangga sa atake ng elf. At kanyang nasabi sa kanyang isip na matagal na daw ang panahon nun sumangga siya ng pag-atake na hindi iniisip ang diferensya sa level at maganda daw itong sabihin dahil gumagana pa din. At habang nagpapalitan ng mainit na pag-atake sa elf ay kanyang nasabi na kaya niya nagawang makaabot sa first noon bilang melee god ay, dahil sa walang kahit na sino mang nakakatapat sa kanyang level of control. Kasunod nun ay dahil sa kanyang bilis na mga pag-atake ay unti-unti nang natatamaan ang elf at bawat matamaan ito ay mas lalo itong nagagalit sa mga tao. Kanya pang nasabi habang may matalim na mga mata na kailangan niyang maging malakas, at mabilis,
Naalala pa niya ang kanyang kaibigan na sinabi na nakita niya ang mga nangyari, at tanong pa niya na kung ano ang ibig sabihin sa kanya ng isang kaibigan. At pinapapunta siya nito sa kanyang bahay para doon siya tumira kasama niya. At ito ang kanyang malaking pagpapasalamat. At makita ang kanyang mga magulang na nahihirapan at wala siyang magawang paraan para makatulong, ito ang kanyang kawalan ng pag-asa. Kasunod nun ay naalala pa niya ang muka ni Jung Hanbik at ito daw ang kanyang paghihiganti at pagbabayaran niya daw ito ng malaki. Gamit ang mga damdamin na ito na nagpapalakas sa kanya, lalo ay nagawa niyang tamaan ang elf hanggang sa nabitawan nito ang sandata nito. Kasunod nun ay binigyan niya ito ng malakas na pag-atake na naging sanhi upang ito ay matalo. Kasabay nun ay kanyang sinabi na para magawa niya lahat ng kanyang sinabi ay kailangan niyang maging ranker ng sobrang bilis at sa sobrang bilis na kahit na siya ay di niya kayang ma-imagine. Samantala ang babae na nakaharap sa computer ay napatayo sa kanyang nakita. At di nito lubos na maisip na ang isang level 1 na character ay kayang makatalo ng level 10 na Dark Elf Warrior. At ito daw ay kahanga-hanga at higit pa sa kanyang inaasahan. Samantala balik sa bida na binabati ng NPC at di pa din makapaniwala sa pagtalo ng bida sa Dark Elf, ganun pa man ay sinabi nito na ang tutorial ay magtatapos na dito. Sa sinabi ng NPC ay nakahinga na ng maluwag ang bida. Maya-maya pa ay may isang matanda na masayang nagtanong kung bagong traveler daw ang bida dito. Nagpakilala pa ito bilang isang Del at siya ang village chief of Azlan. At masaya daw ito na makita ang bida, kasabay nun ay iniabot nito sa bida ang isang maliit na kahon at ito daw ang kanyang test reward. At ang laman ng maliit na kahon ay isang singsing na naglalaman ng spirito ng giant, at ang grade nito ay unique, at ang effect naman ay dagdag 50 na lakas at dagdag 50 na lakas ng giant. Ang stamina stats ay tumataas hanggang 5 minutes at may cooldown na 2 oras. Sa pagkakaalam na isa itong unique na item ay labis itong namangha at talaga naman daw nakapakipakinabang ang pagkuha nito sa level 10 na pagsusulit. At ito daw ay sobrang gandang pagsisimula. Maya-maya pa ay nag-chat sa kanya ang kanyang kaibigan na nagtatanong kung tapos na ito sa kanyang tutorial. Biniro pa siya nito na magpunta sa kanya at ito ay kanyang bubuhatin dahil kaya daw siya nitong buhatin, pero tumawa lang ang ating bida, at samantala ang matanda naman ay masayang nagpaalam sa bida. Nagpadala pa ito ng mensahe na may kailangan daw siyang gawin na item, kaya next time na lang daw siya sasama dito. Napatanong naman ang kanyang kaibigan kung anong item daw ang gagawin nito. Di naman niya ito sinabi at ipapakita na lang daw niya ito sa susunod. Di na niya pinilit ang bida na sabihin ito sa kanya, bagkus nagtanong lang ito na kung ano na ang plano ng bida pagkatapos nitong magsimula sa laro. Nagsaad naman ang bida na napahiramin muna siya nito ng 50 gold dahil nakalimutan pala nito na wala siyang kahit na anong pera. Inalala pa nito na sa nakaraan ay may isang item na lahat ng hardcore player ay gumagamit nito at ang item na ito ay tinatawag na EXP Potion. Ito ay napaka-popular na item na lahat ng umiinom nito ay tumataas ang kanilang EXP na nakukuha hanggang 20% sa loob ng 4 na oras. At ang EXP Potion na ito ay napakahalaga at naiibenta ito sa halagang 3,000 gold bawat isa. Pero ang supplier daw nito ay biglang nawala, pagkatapos nun ay ang potion na ito ay nakalimutan na ng mga player. Ito daw ang storya ng potion na ito. At may ngiti pa nitong sinabi na siya ang supplier nito at tanging siya lang ang nakakaalam kung paano gawin ang EXP potion na ito. At kung mailagay niya ito sa auction ay siya daw ang mamimili kung magkano ang price na ilalagay niya dito. Pero kahit na ganon pa man ay ang paggawa dito ay hindi din madali dahil sa ang final ingredient nito ay hindi nahuhulog sa pagpatay lamang sa monster. Kaya ang tangi lang niyang magagawa ay magpunta sa dungeon para ito ay makuha. Maya-maya pa ay nasa harapan na ito ng dungeon at labis na naiinis dahil may isang lalaki na ayaw ito payagang makapasok sa loob.
Dahil ang dungeon daw na ito ay kabilang na sa kanilang taga-Block Skull Guild. At ang lugar daw na ito hindi para sa mga baguhan na gaya ng ating bida. Labis pa din itong naiinis dahil sa dito lang daw niya makukuha ang final ingredient kaya sinabihan niya ang lalaki na tumabi ito hanggat siya ay nagiging mabait pa. Nagsaad naman ito na since ang bida daw ay kakasimula lang ay pagbibigyan niya ito ngayon kaya hinihiling niya sa bida na umalis na ito ng tahimik kung ayaw pa niyang mamatay. Subalit ang bida ay labis na itong nagagalit kaya hindi niya pinakinggan pa at agad itong sinabihan na umalis sa kanyang daan dahil siya ay busy, sabay alis patungo sa dungeon. Subalit ang kanyang pagkainis ay napalitan ng pagkabigla dahil sa may biglang espada na dumaan sa tabi ng ulo nito. At ang may-ari pala ng espada ay sa lalaki at tinawag na baguhan ang bida at may seryoso nitong sinabi na kung hindi ba siya nito narinig na bawal itong pumasok. Kasunod nun ay nagdidilim na ang paningin nito dahil sa paulit-ulit na pagtawag dito na baguhan at pagtutok sa kanya ng espada. Kaya hinawakan niya ito habang sinasabi sa lalaki na ang kanyang buhay nakadepende sa larong ito kaya ayaw niyang sayangin ang kahit na isang segundo man lang. Kasunod nun ay lumingon ito sa lalaki na may galit at nanglilisik na mga mata at may galit na boses na hinamon ang lalaki sa isang character deletion bet. Dagdag pa niya na may pang-iinsulto sa lalaki na hindi naman daw ito isang duwag upang siya ay kanyang tatanggihan. At dito ay pinaliwanag na ang character deletion bet ay, kapag ang isang player ay natalo ay mabubury na ng permanente ang kanyang character. Pero dahil sa walang player na sumusubok nito kaya ito ay hindi na nag-exists. Pero ngayon ay may isang player na ang susubok nito, at dahil sa pang-iinsulto ng bida dito kaya galit itong pumayag sabay tawag sa bida na bastardo. At sinabi pa nito na kailangan na do gumawa ng panibagong account ang bida sa susunod at siguradong sigurado ito na mananalo dahil isang baguhan lang daw ang bida. At ngayon araw na ito ay muling isisilang ang traditional na character deletion bet. Kaya kasunod nun ay nag-pop up na ang screen na nagsasabi na si Kang Hyunwoo ay nag-set ng term at ang term ay ang panalo ay makukuha ang lahat ng pagmamay-ari ng player at mabubury na ang character nito. Agad naman itong ay accept ng lalaki na si Park Junwoo kaya ang duel ay magsisimula na. Pero bago pa sumugod ang lalaki ay nauuna na ang yabang nito at sinabi na mula ngayon ay di na makakatakbo sa kanya ang bida subalit ang bida ay kalmado lang na nag-aantay sa pag-atake ng Hangul. Kaya ito'y kanyang ikinainis sa patuloy na pangmamalit sa kanya ng lalaki. At habang pinapalabas niya ang kanyang sandata ay sinabi niya sa Hangul na tatapusin niya ito sa loob lang ng 5 minuto at sabihin na doon ng Hangul ang hulin palm nito sa kanyang karakter. Nagalit naman ito sa sinabi ng bida kaya binigyan niya ito ng isang malutong na mura. Subalit ang bida ay di nagpapapigil sa pangmamaliit sa lalaki at sinabihan pa niya ito na wag itong masyadong matakot. Dahil hindi pa ito nakakalaban ng katulad niya kaya isipin na lang daw ito ng lalaki bilang aral galing sa kanya. Subalit ang lalaki ay di natakot sa pinagsasabi ng bida, at nang magpahiwatig na ang screen na magsisimula ang labanan ay nagsaad naman ang lalaki na titignan daw niya kung hanggang saan makakarating ang pagyayabang ng bida sa kanya. Maya-maya pa ay wala nang sinayang na oras ang bida dahil mabilis na itong umatake sa lalaki na siya namang balak na sanggain ng lalaki. Subalit hindi pala niya ito balak na sanggain at ang ginawa nito ay bahagyang umiwas sa pag-atake ng bida kaya tinuya niya ito kung saan daw pa ito umaatake. Dagdag pa niya habang nakatawa at naghahandang mag-counter-attack ay hindi daw kayang sabayan ng bida ang kanyang paggalaw dahil ang agility lang daw ng bida ay mababa. Subalit ang counter-attack nito ay walang kahirap-hirap na sinangga ng bida. Kaya ang lalaki ay naiwang damaka paniwala sa nangyari na at pinagpapawisan dahil sa basta-basta lang itong naharang ng bida. At habang nagpapalitan sila ng pag-atake ay di makapaniwala ang lalaki na kayang makasabay ng bida sa kanya dahil mas mataas ang level nito kaysa sa bida kaya pagtataka nitong naiisip na baka may nakatagong item ang ito or iba pa na gamit nito.
Habang nagtatagal ang kanilang palitan ng pag-atake ay may namumuo ng pagkabahala sa isip na at kanyang sinabi na ngayon lang daw niya napagtanda na ito ay napaka-relax lang kumpara sa mga baguhan na kanyang nakita. Kaya napapaisip ito na baka ang bida daw ay isang PK hunter na nagbabalat kayo lang daw na isang baguhan. Samantala ang bida naman na walang kahirap-hirap na iniiwasan ang pag-atake sa kanya ay napapasabi na napakasimple lang daw ang mga atake nito at nagsisimula na do ang lalaki na kabahan sa kanya. Kasunod nun ay binigay ng lalaki ang malakas na atake nito, nagawa naman itong iwasan ng bida at agad nang nag-counter-attack sa binti nito kaya nasabi na lang niya na napakadami daw ng butya ang ginagawang pag-atake sa kanuan ng lalaki. Kasunod nun ay nabigla ito sa kanyang nakita dahil hindi man lang daw nasaktan ang lalaki kaya napatanong ito kung hinaharan ba nito ang sense of paint nito. Dahil sa ang lalaki ay nakatayo pa din at nagagalit sa bida at minura-mura nito ang bida dahil isa lang daw itong daga na lumalaban sa kanya. Kasunod nun ay agad nang ini-activate ng bida ang kanyang jet ring na nakuha na dun sa matanda kaya tumaas ang lakas nito hanggang sa limitasyon. Kaya napapasabi na lang siya na ito ay magiging napakadali na lang kaysa sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ay agad na niyang binigyan ng malakas na suntok sa dibdib ang lalaki, na agad naman nitong naramdaman ang lakas ng suntok ng bida kaya napangiwi ito at nanginag ang buo nitong katawan. Pero di pa din ito nagpatinag kahit na madami na itong natamong pinsala ay patuloy pa din itong umaatake kasabay nun ay sumisigaw ito habang nagmumura dahil sa nagagawa daw siyang ma-overpower ng bida kahit na ito ay isang mahina lamang. Subalit ang kanyang matapang na mga salita at pagmumura ay biglang napalitan ng panginginig at pagkatakot dahil sa kanyang nakita. Dahil nakita nito ang presensya ng bida na may nanglilisik na mata at gumagapos sa kanya kaya nanigas ang buo nitong katawan kasabay nun ay napapatanong ito kung sino daw ba talaga ang bida. At habang napapaloob pa ito sa malalim na pag-iisip ay sinabihan siya ng bida habang ito ay umaatake na ito daw ay nag-iisip ng kung ano sa gitna ng kanilang laban kaya kung ganon daw ay sisimulan na niya ang pagbabalot sa kanya. Bigla naman itong natauhan kaya nasabi niya na kailangan daw niyang mablock ang atake ng bida. Subalit nagtataka ito dahil hindi sumusunod sa kanya ang kanyang katawan kaya naman napapatanong ito kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan, at dahil sa di na ito makagalaw pa ay walang kahirap-hirap na pinatamaan ng bida ang leeg nito. Sabay lingon ng bida dito at sinabihan niya ito na dahil sa wala na itong sense of pain ay naging dahilan ito na di niya nalalaman kung ano na ang nangyayari sa kanyang katawan. Kasunod nun ay lumabas na ang screen na Victory Digaya sa mga nanonood nito na Naga ML na ang lumalabas ay laging defeat. Pinaalam na nanalo na ito sa naganap na laban at ang rewards ay ibibigay sa nanalo batay sa rules ang mananalo ay makukuha ang lahat sa natalo. Kaya naman ang bida ay nasisiyahan sa item ng lalaki dahil napakadami daw nito kaya siya daw ay napakaswerte kaya ngayon daw ay sisimulan na niyang hanapin ang final ingredients. Samantala ang lalaki ay unti-unti nang naglalahon na nagpapahiwatig na nabubure na ang karakter nito. Kasunod nun ay lumipas na ang ilang mga oras ay napunta na tayo sa Aslan Workshop kung saan dito ay may parang napakalaking capsule. At capsule na pala na ito ay bagay na kung saan dito ginagawa ang production para sa mga ginagawang potion at ng mga item kaya makikita natin na ang isang capsule ay natapos na sa ginagawang product. Kaya may nagsaad dito na ang paggawa dito sa mga capsule na ito ay isang beses lang bawat isang buwan, pero ganun pa man daw ay nagpapasalamat pa din ito dahil natatandaan pa niya ng tama ang proseso sa paggawa ng item. At dito pinakita kung anong item ang natapos na gawin at ito ay isang Ancient Rapid Growth Elixir, at ang Growth Elixir na ito ay galing sa Ancient Method, na may rank na unique. At ang effect nito ay nagpapataas ng EXP na hanggang sa 20% sa loob ng 4 na oras. At ang gumawa pala ng potion na ito ay walang iba kundi ang bida at masaya ito habang nakatingin sa potion at kanang nasabi na oras na daw para kumita ng pera.
At sa araw na ding iyon ay ang exclusive na arena trading site, or ang arena store ay ang explosive na item ay nailagay kaya ang mga player na kakita nito ay gulat na gulat at di makapaniwala na ang EXP potion ay nailagay sa isang auction. Kaya ang iba pa na mga player ay nagkagulo sa nag-iisang EXP potion na nailagay at bawat isa ay gusto itong makuha. Kaya bilang resulta ay ang presyo nito ay tumaas ng tumaas kaysa sa inaasahan presyo nito. At sa mga nakaraan 6 na buwan ay ang pinakamataas na nabenta ay 3,000 gold pero sa pagtatapos ay nabili ito sa 5,000 gold. At sa daan ay nag-iisip ang bida sa potion nito na nabenta sa halagang 5,000 gold at sa oras daw na mabayaran na niya ang hospital bill ng kanyang ama, at ang kanyang pang-araw-araw na gastusin ay matitira na lang sa kanya ay 2,000 na gold. At ang isang gold ay ang katumbas nito sa totoong mundo ay $1 kaya mas maganda pa daw ito kaysa sa pagtatrabaho niya ng part-time sa convenience store. At nag-iisip pa ito na pag siya daw ay naging streamer or naging pro gamer ay kailangan niyang magpataas ng combat power. At ang dapat daw niyang unahin ay ang pagpapataas ng kanyang level pati na rin ang pagkuha ng equipment. At dapat daw ay gamitin niya ang natitira niyang 2,000 na gold ng maingat at ang kukunin lang daw niya na mga equipment ay yung mga sapat na kapaki-pakinabang imbis na yung mga mahal na set. At dito ay makikita natin ang damit na balak nitong bilhin at ito ay leather coat with low-grade wind spirit. At ang grade nito ay rare at wala itong requirement sa magsusuot. At durability naman nito ay 200 over 200, at ang defense naman nito ay umaabot lang ng 35, at may effect na dagdag 1.5 sa agility, ito ay magaan sa katawan kaya ang bilis nito ay tataas ng konti. Kasunod ay ang pantalon na red mole leather pants, na may grade na rare, at ang item requirement ay lakas na hindi dapat bababa sa 25, at ang durability naman ay 180 over 180, at may defense na 30, na may effect na dagdag 10 sa agility at may dagdag 10 din sa lahat ng stats kapag ang isang pa ay nasa lupa. At ang huling item na binili nito ay Shrap Longsword na may grade na rare at ang item requirement nito ay ang lakas nito ay di bababa sa 50, at ang stamina ay hanggang 30, at may durability na 550 over 550. At may defense na hanggang 35 at ang effect nito ay dagdag 1.5 sa lakas, at dagdag 5 naman sa defense penetration. Pagkatapos ay lumipat na ang eksena sa isang matanda na gulat sa nakita nito, at kanyang nasabi na labis daw na nagbago ito mula nung huli niya itong makita. Sinabi pa nito na kung sumali daw ba ito sa isang kulto. Na sinagot naman niya ito na hindi at ang mga babae sa likuran nito ay parang nawiwerduhan sa kanya habang tinuturo ito sa kasama niyang babae. At nagtanong pa ito kung nagtatrabaho daw ba ang ating bida sa traffic light. At makikita natin ang bida na parang nagtatrabaho bilang traffic enforcer at ang mga nakakakita dito ay parang nawiwerduhan dahil sa suot niya subalit ipinagsasawalang bahala lang niya ito. Samantala ang bida naman ay umuusok na sa galit at nagmumura sa mga taong nagsasabi na para siyang traffic light dahil mas mahalaga daw ang practicality kaysa sa panglabas na kasuotan nito. At dahil sa namumula na ito sa galit ay napasaad na lang ang matanda na ang itsura daw ng bida ay nagiging kamukha na nito ang kanyang suot na pants. Subalit di na ito inintindi ng bida at agad nang sinabi sa matanda na ibigay na nito ang kanyang quest, na agad naman nitong sinang-ayunan. Kasunod nun ay nalipat na ang eksena sa mga nakapila na parang mga lobo na may nanglilisik na mata at mahahabang pangil na parabang handang-handa na itong kumain ng tao. Pagkatapos ay agad na ang mga itong sumugod sa bida na may pagnanasang pumatay at lahat ng mga ito ang nakabuka ang bibig at may tumutulong laway habang umuungol. Subalit ang bida ay kalmado lang na nag-aantay sa mga lobo. At nang bahagya ng makalapit ang mga ito ay walang kahirap-hirap niyang nilampasan ang isang lobo at binagyan niya ito ng mabilis na pag-atake habang sumusugod sa marami pang mga lobo na uhaw sa dugo.
At makikita natin na ang isang lobo na nakahandusay sa lupa at tinamaan sa katawan, kasabay nun ay nagsalita ang bida na marahil kaya dahil daw sa kanyang stats na tumaas kaya sobrang gandaw ang kanyang nararamdaman sa kanyang paa. Pagkatapos ay sunod-sunod na niyang binigyan ng mabilis na pag-atake ang mga natitira pang mga lobo habang may postura na parang hindi ito nahirapan kahit na konti. Maya-maya pa ay nakahandusay na ang mga katawan ng mga ito na walang buhay kaya natapos na nito ang kanyang quest sabay sabi na ang impyernong fashion ay ang pagiging epektibo nito ay kahanga-hanga. At habang ito ay nakatalikod ay bahagya niyang sinasampal ang kanyang muka para gisingin ang kanyang sarili, sabay sabi na hindi daw siya naglalaro para lang sa kasiyahan dahil tinataya niya ang kanyang buhay dito. At ang bawat minuto, bawat segundo ng kanyang buhay ay para lang sa pera. At ang sunod naman daw na kanyang pupuntahan ay ang Goblin Dungeon at ang pinaka-goal daw niya ay maabot ang level 10 sa araw na ito. At dito sa harapan ng dungeon ay makikita nating napakaraming grupo ng mga player na gusto din pumasok sa Goblin Dungeon. At sa gitna ng mga kumpulan ng mga player ay naririto ang bida na namamangha sa dami ng mga tao na nandito. At napasabi na gaya daw ng kanyang inaasahan ay madami ang may gustong pumasok sa Goblin Dungeon. Maya-maya pa ay may biglang lumapit sa kanya na lalaki na nag-recruit ng party members at naghahanap ito ng melee player, at konting kaalaman lang sa hindi pa nakakaalam na ang melee player ay isang player na lumalaban sa monster ng malapitan, at kadalasan ang gamit nito ay espada or purong lakas lang na lumalaban ng harapan hindi gaya ng isang mage na nasa likod lang. Kaya nagsaad ang bida na siya ay isang melee dealer kaya nagtanong ito kung pwede siyang sumali dito na siya naman sinang ayunan ng lalaki. Subalit bigla itong nag-alinlangan at kinikilatis nito ng mabuti ang bida. Hanggang sa nakita nito na walang kahit na anong immunity item ang bida kaya sinabihan niya ito na maghanap na lang ito ng party ng mga baguhan dahil kundi daw ba nakikita ng bida na lahat sila ay mga advanced player na, labis naman nagulat ang bida sa pangmamaliit ng lalaki sa kanya. Kaya labis siyang nagagalit at halos pumutok na ang ugat sa ulo nito sa pagsabi sa kanya na maghanap ng baguhan na party. At habang ito ay nakatalikod ay namumula pa din sa galit habang sinasabi na kung ano daw ba tingin ng mga ito sa kanya, at kahit pa daw wala siyang item na immunity ay madali lang sa kanya makaiwas at sumugod ng mabilis at sumugod sa kahit na ano gaya ng Goblin Venom Spit. Sa kanyang pagsisalita ay may biglang nagsalita sa likuran nito na nagtatanong kung may experience na daw ba ang bida sa Goblin Dungeon. At ang nagsalita na ito ay isang babae na may mahabang sandata, at ito daw ay wala pang experience sa dungeon kaya naghahanap sila ng may experience na dito kaya kung okay lang daw sa bida ay iniimbitahan niya ito sa kanilang party. Sabay may pang-aakit na sinabi sa bida na kung okay lang daw ba na siya ay sumali sa kanilang party. Samantala ang bida naman na nadala sa pang-aakit ng babae ay may seryosong muka na sinabi sa babae na tinatanggap niya ito, at ito ay kanyang bubuhatin at bubuhatin daw niya ito hanggang sa ito ay maging comfortable. Kaya naman kasunod nun ay tinawag ng babae ang pansin ng kanyang mga kasama sa party at sinabi na sa wakas ay nakahanap na ito ng isa nilang membro. Sa pagpapatuloy ng ating kwento ay inimungkahi ng babae na sila ay magpapakilala sa isa't isa kaya masaya siyang naunang magpakilala, at siya daw ay isang level 20 na priestess at ang kanyang pangalan ay Choi So-mi. May ngiti din naman sa muka ang bida na nagpakilala bilang Hyunwoo at siya ay level 20 na warrior. At napasabi pa ito sa kanyang isip na ito daw ang kagandahan sa arena system ay pwedeng itago ang status window ng mga user nito dahil sa totoo lang siya ay nagsisinungaling tungkol sa kanyang level, at hindi pa siya level 20 at kahit level 10 di pa niya naaabot. Samantala kasunod naman nagpakilala ang tatlo pa na members ng kanilang party at ang una ay ang lalaki na may seryosong muka at siya daw ay level 24 na warrior at ang pangalan niya ay Choi Jinwoo. At ang ikalawa naman ay ang lalaki sa gitna at siya ay level 22 na archer at ang pangalan daw niya ay Park Chulmin.
At ang ikatlo naman ay ang isa pang babae na si Gia at level 23 na mage. Pagkatapos nilang magpakilala sa isa't isa ay tinanong siya ng lalaki na si Jinwoo na kung ayos lang daw ba talaga na walang kahit na anong resistance item ang bida. Ngunit sinagot lang niya ito nang nakatawa na medyo nahihiya na siya daw ay magaling sa mga mechanics. At ang babae naman na priestess na si Somi ay tinawag na opa si Jinwoo na ito ay masyadong bastos at kung wala ba itong tiwala sa kanyang pag-recruit. Ngunit ang reaksyon nito habang nakatawa pilit ay parang wala talagang tiwala sa pag-recruit ni Somi, at kanya pang pabirong nasabi na ayaw pa daw niyang mamatay nang dahil sa kanya na siya naman medyo kinainis ng babae na si Somi at ang bida sa likod ay nakatawa lang sa dalawang nagbibiruan. Kasunod ay nagsimula na ang mga ito na pumasok at saad pa ni Jinwoo ay sa tingin daw nito ay makikita din nila ang skill ng bida mamaya sa laban sa ngayon daw ay pumasok na lang muna sila sa loob. Pagkapasok nila sa loob ay ang bumungad agad sa kanila ang mga goblin na may nanglilisik na mga mata at mukhang sabik na sabik pumatay. At ang mga ito ay may mga dalang sandata at kalasag at nagsasalita ng di maintindihan habang pinapalabas ng mga ito ang kanilang dila at sabik ng makatikim ng sariwang dugo. Pagkakita nila dito ay agad nang nagsabi ang tumatayong leader nila na si Jinwoo na sila ay maghanda dahil ito daw ang kanilang unang laban, kaya agad naman siyang sinunod ng mga kasama nito sa likuran at kahit pa ang ating bida ay nagsimula din maging seryoso. Kasunod nun ay nagsimula ng magpakawala ng atake ang mga goblin at hinihipan nila ang kanilang sandata na nagpapalabas ito ng matulis na bagay. Na siya naman nasasangga ni Jinwoo gamit ang kanyang kalasag kasabay nun ay sinigaw niya sa kanyang mga kasama na bantayan ng mga ito ang likuran. Nagsaad naman ang mage na sila ay handa kasunod nun ay agad na silang naghanda para umatake na din sa kalaban. Kaya kasama ang archer ay mabilis nilang inatake ang mga goblin kaya ang mga ibang goblin sa likuran ay tinamaan ng malakas na pag-atake ng dalawa, subalit di naman natakot ang mga goblin bagkus mas lalo pa silang nanabik sa laban kaya agad na din ang mga itong sumugod sa kanila. Samantala ang bida na may kinakalaban ay napalingon sa kanyang mga kasama at kanyang nasabi sa kanyang isip na sobra daw ang kanilang pag-alala subalit ang party daw na ito ay malakas pag sila ay sama-sama. At habang pinagmamasdan niya ang magandang kombinasyon ng apat sa pakikipaglaban sa goblin ay napapatanong ito sa kanyang isip na kung, bakit daw hindi ang mga ito nag-alinlangan na siya ay pasalihin sa kanilang party members. Ngunit ang pag-iisip nito ay agad niyang tinanggal sa kanyang isip dahil wala na daw siyang pakialam pa dito basta siya daw ay maka-level up lang. Kasunod nun ay makikita natin ang mga goblin na nakahandusay sa lupa na wala ng buhay at unti-unti na itong naglalaho ang kanilang mga katawan. Maya-maya pa ay nagtanong na si Jinwoo habang pinupunasan ang pawis nito na kung ilang oras na do ba silang naghaanteng. Pero din naman makasagot ang kasama nito at tumingin lang ito sa kanya na parang wala silang kaalam-alam kung anong oras na nun nagsimula silang maghanteng. Kasunod nun ay sinabi ng babaeng mage sa bida na magaling daw ang kanyang ginawang pakikipaglaban, na siya naman sinang ayunan din ng lalaking archer dahil ang espada daw ng bida ay nag-whoosh at whoosh sa kalaban sabay tanong nito na kung gumagamit daw ba ng kamangha-mangha na item ang bida. Subalit may ngiti lang itong sinagot ng bida na gaya daw ng kanyang sinabi na siya ay kumpiyansa sa kanyang galing sa pakikipaglaban. Maya-maya pa ay tinawag na ng babae si Jinwoo habang nakaupo na sila daw ay magpahinga na muna kahit saglit lang, na siya naman mabilis na sinang ayunan nito pero siguraduhin lang daw nila na lagi silang handa sa laban dahil hahamunin pa nila ang hobgoblin mamaya gaya ng kanilang plano. Napalingon naman ang bida sa pagkadinig sa sinabi nitong hobgoblin at agad na nagtanong kung wala pa daw ni isa sa kanila na nakalaban sa hobgoblin. Agad naman itong sinagot ni Jinwoo na sa kanilang apat ay siya lang daw ang tanging nakalaban sa isang hobgoblin. Agad naman naniwala ang bida dito at napasabi pa ito sa kanyang isip na dahil ang hobgoblin daw ay mahirap talunin sa tulad lang nilang nasa level 20 lang pataas. Dagdag pa niya na kahit siya ay matagal na nung huli niyang talunin ang isang hobgoblin.
Samantala si Jinwoo naman ay tinanong ang babae na siguraduhin daw nito na maglalaan siya ng extra na atensyon para sa timing ng pag-buff sa kanila. Sinabihan din nito ang mage na mag-ingat ito at huwag magsayang ng kanyang mana. At para naman sa lalaking archer ay sinabi niya dito na labis din itong mag-ingat para hindi nito matamaan ang kanilang mga kakampi. Sumagot naman ito ng nakatawa na hindi na daw mauulit ang pagkakamali na tulad ng dati. Pinagpapawisan naman ang bida na papagtanto sa sinabi ng lalaking archer kaya nasasabi niya sa kanyang isip na ang ibig sabihin daw nun ay maaring mamatay daw siya pag siya ay nataman sa likuran. Kasunod nun agad nang lumuhad ang lalaki at nilapad ang kamay nito sa sahig upang pakiramdaman ang galaw ng mga kalaban at upang malaman kung saan ito at kung gaano pa ito kalayo mula sa kanila. Kaya maya-maya pa ay nagawa na nitong tukuyin ang kinaroroonan ng mga goblin at bahagyang tumingin sa may gilid nito sabay sabi niya banda daw dito ang kalaban. At hindi nga nagkamali ang lalaking archer at tunay nga nandito ang kalaban nilang hobgoblin na nakaupo sa trono nito kasama nito ang mga walang takot na goblin na may nanglilisik na mata habang nakangisi ng nakakatakot. Pagkakita nila dito ay agad nang nagbigay utos si Jinwoo na bantayan nila ang likuran at una daw nilang papatumbahin ang mga maliliit na goblin. At habang siya daw at ang bida ay bumibili ng oras ay wag daw kalimutan ni Somi na bigyan siya ng buff, at agad naman itong sinang-ayunan. Kaya agad nang naghanda itong sumugod kasama ng sandata nito sa kanyang kamay. Kasunod nun ay mabilis na ang mga itong sumugod sa hobgoblin at ang tatlo naman ay naghanda na din ito at mabilis na suporta sa likod kasabay nun ay sinigaw nito na oras na daw para sa boss raid. At makikita natin na nangunguna sa pagsugod ang bida kasabay din nun ay nag-pop up ang screen na nagsasabing nakatanggap ito ng Priestess Blessing kaya ang lakas nito at ang agility ay tataas. Maya-maya pa ay tumayo na din ang hobgoblin at agad nang inutusan ang mga maliit na goblin para sumugod na siya namang kinatuwa ng mga ito dahil sabik na ang mga ito sa sariwang dugo. Ngunit ang kasiyahan ng mga ito ay biglang natigil dahil sa mabilis lang itong pinagpapaslang ng bida kasama si Jinwoo kaya lumilipad ang kalahati ng mga katawan nito pati na din ang mga ulo nito. At habang pinagpapaslang ng bida ang mga goblin ay may nakakuha sa pansin nito at parang may naririnig itong tunog sa gilid kaya dahan-dahan niya itong nilingan. Pagkalingon nito ay sumambulat sa kanya ang hobgoblin na nakahanda na ang atake nito sa kanyang kamay habang nakatawa ng parang demonyo. Kaya agad nang binalaan ng bida si Jinwoo na umilag ito subalit ang kanyang sinabi ay di maintindihan ni Jinwoo kung anong ibig sabihin nito sa pagpapaiwas nito sa kanya kaya naiwan itong natutulala. Kasunod ay agad nang tumama sa kanyang ginawang pag-atake ng hobgoblin sa kanya mabuti lang at mabilis ang reaksyon nito ay nagawa pa nitong salvaging ang pag-atake sa kanya gamit ang kalasag nito subalit nahihirapan pa din ito dahil sa lakas ng atake na nagtutulak sa kanya Papa Atreus. Kaya nang dahil sa lakas nito ay di niya ito kinayang pigilan kaya tumilapon ito ng malakas sa pader sa likuran ng tatlo at nagkaroon dito ng malakas na pagsabog dahil sa puwersa ng atake sa kanya kaya ang priestess ay may pag-alalang tinawag ang kanyang opa at ganon din ang dalawa nag-aalalay din ito sa nangyari sa kanilang leader. Samantala ang bida na nakita ang nangyari kay Jinwoo ay di niya maiwasan magulat at mapaisip na kung ang isang mutant daw ba ay makakagamit ng magic respawn, at ang hobgoblin naman ay nakataas pa din ang kamay nito at nakangisi na para bang tuwang-tuwa sa kanyang nakikita. Kasunod nun ay napaisip ito na nasa malaki siyang problema kung umatake ulit ang hobgoblin ng isa pang dark ball kaya kailangan daw niyang agad na umatake bago pa makaatake ng dark ball ang hobgoblin, kaya kasabay nun ay tinawag niya ang kanyang mga kasama at nakiusap na tignan ang kanyang likod at siya ay kanilang eye cover. Subalit ang kanyang mga kasama ay deep natatauhan sa sinapit ng kanilang leader kaya di nila masyadong narinig ang sinabi ng bida kaya inulit niya ang kanyang sinabi na eye cover nila siya kaya agad nang natauhan ang dalawa at agad nang sumang-ayong sa sinabi ng bida. Habang ang babae na si Somi ay pinagagaling si Jinwoo na labis na napinsala sa pag-atake sa kanya ng hobgoblin.
At kasunod nun siya ay humaharap sa mga goblin ay nagagalit ito dahil sa kung ano pa do ang tinitingnan ng mga ito at nasaan na do ba ang pinakita nilang teamwork kanina. Samantala habang busy na nakikipaglaban ang bida sa mga maliliit na goblin ay ang hobgoblin naman ay tuwang-tuwang naghahanda ng isa pang dark ball na balak ipang-atake sa bida. Pagkakita nito ay labis siyang nagulat at may pag-alalang sinabi na meron na itong nakahandang panibagong dark ball. At sa kanyang pag-iisip ng malalim habang tinitignan ang boss na hobgoblin ay may bigla itong naramdaman na mabilis na paparating sa kanya kaya agad itong napalingon. At ito pala ay isang palaso na galing sa kanyang kasama sa party at mabuti na lang ay mabilis ang kanyang reaksyon at mabilis niyang nasangga ang palaso na dapat tumama sa kanya, at nangyaring napalaki ang kanyang mata at ang palaso na kanya nasangga ay nalihis ito patungo sa hobgoblin na nangyaring tagumpay itong tinamaan sa mata, at dahil sa sakit ng kanyang natamo ay nawala na ang dark ball na inihanda nito sa kanyang kamay upang gamiting pang-atake sa bida. Kaya ang hobgoblin ay labis na nasaktan sa nangyari at mas masakit pa daw ito sa break-up nila ng jowa niya. Makikita natin na bumaon ang palaso sa mata nito kaya nagsisigaw ito sa sobrang sakit at para na itong nababaliw. At sa pagkakamali ng Archer ay agad naman itong nagsorry sa bida subalit ito ay nagagalit at sinabi sa isip nito na, kung bakit sa lahat ng oras ay ngayon pa itong nagkamali sa ganitong kahirap na sitwasyon. Napapaisip din ito na kung ang lalaki na ito ay gusto siyang mamatay or kung anuman ang plano nito. Pero agad naman siyang bumalik sa pakikipaglaban sabay sabi sa isip na ito daw ang dapat niyang pagtuunan ng pansin dahil kahit nag-anito pa man daw ay hindi siya basta-basta mamamatay sa isang hobgoblin lang sabay atake dito na nagagalit at nakatingin sa mga kasama nito na hindi pa din umaatake para tumulong sa kanya. Pagkatapos niyang putulin ang braso ng hobgoblin ay lumingon ito sa dalawa at kanyang sinabi umatake na ang mga ito mula sa likod habang ang hobgoblin ay sumisigaw pa sa sakit ng pagkawala ng kanyang isang braso. At gaya ng dati ay natutulala na naman ang mga ito dahil sa nakita nila na nagawang putulin ng bida ang braso ng hobgoblin. Kaya muling sumigaw ang bida para magising ang dalawa at kanyang sinabi na kung ano ang ginagawa ng mga ito at umatake na do ang mga ito sa hobgoblin. Na agad naman sabay na sumang-ayon ng dalawa habang may gulat na ekspresyon. At sa pag-atake ng mga ito ay tagumpay silang matamaan ito sa dibdib na nangyaring nagpasiga ng malakas sa hobgoblin hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng buhay. Kasunod nun ay lumabas na ang screen na sinasabing na clear na nila ang boss at napatay na nila ang hobgoblin sa loob ng kuweba. Kaya ang bida ay nakahinga na ng maluwag habang tinitignan ang katawan ng hobgoblin na unti-unti nang naglalaho. At ang dalawa sa likod ay di makapaniwala na nagawa nilang talunin ang isang hobgoblin. At labis na kasiyahan ang nadarama ng tatlo sa ating bida saad pa ng priestess na tinawag na Opa ang bida na ito daw ay sobrang cool. Subalit hindi natutuwa ang bida at sa isip nito ay minumura nito ang tatlo dahil sa kung hindi pa siya sumigaw ng tulong ay di siya tutulungan ng mga ito at higit sa lahat ay muntik pa siyang mamatay sa palaso ng hanggal nilang Archer. At maya-maya pa ay agad nang nilapitan ng lalaking Archer ang naiinis na bida sabay agad na sinabi na tungkol daw sa kanina ito daw ay isang pagkakamali lang. Kasunod nun ay nagsalita ang isa na kung ano ang gagawin nila sa mga item na ito dagdag pa nila na kung ang bida daw ba ay deserve na kunin itong lahat. At ang mga item na ito ay isang random pet egg, at pera na 5 server at 28 na bronze, at ang huli ay isang Dark Ball spellbook. Habang pinagmamasdan nito ang mga maamong muka ng kanyang kaparty ay kanyang nasasabi sa kanyang isip na ngayon daw ay ang mga muka ng mga ito ay parang napakapala kaibigan ng mga ito pero paano kung subukan siyang patayin ng mga ito kung siya mismo ang magsasabi na kukunin niya lahat ng item para sa kanyang sarili. Kaya ang gagawin lang daw niya ay kukunin ang item pagkatapos ay aalis na. At dahil naman sa titig ng bida sa kanila ay nagtataka na ang mga ito kung bakit masyadong nakatingin ang bida sa kanila.
Kasunod nun ay pinagpapawisan niyang pinili ang itlog sabay sabi na ito lang daw ang kanyang kailangan dahil hindi naman daw niya magagamit ang spellbook. Nagulat naman ang priestess at tinanong ang bida kung sigurado ba ito. Dinaman ito sinagot ng bida at agad nang umalis at nagpaalam sa kanila dahil may business pa do siyang dapat napuntahan. Masaya naman sinabi ng Archer na mag-hunt daw sila ulit sa susunod na pagkakataon at ang priestess naman ay sinabi na kung pwede daw ba siyang magpadala ng friend request sa bida. Subalit hindi ito sinagot ng bida bagkus tumawa lang ito sabay sabi na gagawin daw nila ito ulit pag magkikita silang muli. Pagkatapos ay tumatakbo ang bida na may pag-alala sa kanyang muka dahil may potensyal pa din daw na magtraidor sa kanya ang kanyang mga kasama kaya hindi daw siya pwedeng maging kampante sa mga oras na ito. Maya-maya pa ay nakalabas na ito pero tumatakbo pa din siya sa gitna ng kalye at di natin alam kung ano na ang kanyang importanteng hinahabol. At nang tuluyan na itong makalayo ay nakahinga na ito ng malalim at agad nang tinignan ang kanyang status at masaya niyang nasabi na sa pagtatapos ay nagawa niya ding makaabot sa level 10. Kasunod nun ay may ngiti itong nakatinggala na parabang may kawili-wili itong nakita sa itaas na nagawang siya ay napangiti sa pagkakita nito. Nakita pala nito ang mataas na tore sa kanyang harapan at masaya niyang sinabi na kukuha na siya ng class advancement. Magpapatuloy ang ating kwento kung saan pinapakita ang matayog na tore na tinatawag bilang Class Tower, at tinatawag ng iba na The Tower of Advancement dahil dito kinukuha ng isang player ang pangalawa nitong Class Advancement. Bawat palapag dito ay may iba't ibang class na mapagpipilian mo na parang kapareho lang sa department store na kung anong gusto mong bilhin ay makukuha mo. At makaka-advance lang ang isang player pag naabot na nito ang level 10. Kasunod nun ay pinakita ng bida ang itlog na nakuha nito sa dungeon at tinatawag itong random pet egg, kaya tinatawag ito na random pet ay di mo alam kung ano ang lalabas dito at ang kadalasan na lumalabas dito ay isang rabbit, or di kaya isang dragon at para magamit ito ay kailangang maglagay ng magic dito kasunod ay lilimliman sa loob ng ilang mga oras. Kaya napasabi ang bida na tumatagal daw bago ito mapisa. Kaya masaya niya sinabi habang nakatingin sa tore na sa mga oras na yun ay kukuha na muna siya ng bagong class advancement. Nang makaakyat na ito ay bumungad sa kanya ang isang lalaki na nagtatanong sa kanya na ang kahilingan daw pala ng bida ay maging isang warrior. At dito pinakilala ang lalaki bilang isang manager ng warrior floor na si Khan. Nagsaad naman ito na kaya siya nandito ay para kuhanin ang warrior class advancement, at nasabi pa nito sa kanyang isip na ang classes daw ay isang napaka-importante para sa pagsisimula ng second advancement. Kasunod nun ay nagsalita na ang manager na matalino daw ang bida sa pagpili nito sa warrior class. Dagdag pa nito na kakaiba daw ang bida kumpara sa mga mahihina na nasa baba ng tower. Kaya nag-decide daw na kung deserve daw ng vida ang pagiging warrior malalaman nila yon sa kanilang single fight. Nasiyahan naman ito sa kanyang narinig sa manager. Kasunod nun ay kumuha na ng sandata ang manager para masimulan na nila ang laban. Pagkatapos ay binigay ito sa bida na siya namang sinalo ng vida sabay sabi ng manager na hahayaan niyang una gumawa ng pag-atake ang bida. Kaya hinikayat pa niya ito na sumugod na sa kanya, na siya namang masayang sinang-ayunan ng bida dahil hindi daw niya ito tatanggihan sabay handa na sa pag-atake. Pagkatapos ay mabilis siyang sumugod sa manager, pagkalapit nito ay nagsagawa agad ito ng malakas na pag-atake pero walang kahirap-hirap naman itong sinangga ng manager. At habang umuusok pa ang sandata nito ay may matalim itong tingin sa bida sabay sabi na napakatalam daw ang pagsigawa nito sa kanyang atake at halata daw na pamilyado na ito sa paggamit ng sword. Dagdag pa niya na habang nagpapalitan ng pag-atake ay ang bida daw ay talagang kakaiba kumpara sa ibang mga adventurers. At ito daw ay sobra pa na karapat-dapat na maging warrior. Pagkatapos ay walang tigil pa din ang mga ito na nagpapalitan ng pag-atake habang ang manager ay isang kamay lang ang ginagamit sa pakikipaglaban.
At nang muling magkadikit ang kanilang sandata ay di maiwasan ng bawat isa na maipakita ang kanilang lubos na kasiyahan sa laban na parabang tinatansya pa ng bawat isa ang kani-kanilang lakas. Maya-maya pa ay ginamit na ng manager ang isa nitong kamay at sabay na hinawakan ang sandata nito at nagpalabas ng malakas na kapangyarihan, sabay sabi na kahit gaano pa man kagaling ang bida ito pa din ay isang maliit na adventurer lamang na hindi naka-attain sa tamang pagsasanay. Pagkatapos niya itong banggitin ay agad na niyang inatake ang bida ng sobrang lakas na di man lang nagawang sanggain ng bida kaya ito ay napa-atras ng malayo. Pagkatilapon ng bida ay agad pa itong magsasagawa ng pag-atake habang may buong kampiyansang sinabi na madami pa daw kailangan na swerte ang bida para siya ay matalo nito. Ngunit ang bida ay ginamit ang kanyang kamay bilang pangsuporta para siya ay hindi matamba at para makuha muli ang balanse nito. Kasunod nun ay agad niyang binalak na sanggain ang atake ng manager gamit ang kanyang paa habang siya ay nakabaliktad sa ere. At sa ginawa niyang ito ay nagawa niyang pigilan ang isasagawang atake sa kanya ng manager, kaya labis itong nagulat dahil di niya akalain na magagawang pigilan ng bida ang kanyang pag-atake sa ganitong posisyon. Kaya naiwan itong di makapaniwala dahil sa napigilan siya nito gamit lamang ng pagsipa. Samantala ang bida naman na nakalapag sa sahig ay napapawaw din ito dahil kahit na siya ay di niya inaasahan na magagawa niya ito dahil sa naisip lang daw niya ito bigla pero ito daw ay gumana pa din. At ang manager naman ang nawala ng balanse dahil sa pagsipa ng bida dito kaya habang bahagya itong napapa-atras dahil sa puwersa ng sipa sa kanya ay napapasabi ito na kahit wala na do oras na mag-isip ang bida kung paano mag-counter habang umiiwas ay may natural daw itong galaw na hindi sinusunod ang traditional na swordplay. Dagdag pa niyang tanong sa kanyang isip na kung ito daw ba ay ang tinatawag na natural na talent. Kasabay nun ay makikita na ang bida na may seryosong muka na papaatake sa manager na nalulubog sa pag-iisip at paghanga sa bida. At bago pa man tumama ang espada ng bida, sa kanyang leeg ay agad na niya itong pinatigil sabay sabi sa bida na sobra pa ito sa karapat-dapat. Ngunit ang bida ay di pa nasisiyahan dahil nagyabang pa ito sa kanyang isip na siya ay nagwa-warm up pa lang. Habang nakataas ang kamay nito ay sinabi niya na ang bida ay kahanga-hanga ang kakayahan nito at siya si Kan ay kinikilala ang bida bilang isang warrior. Kasunod nun ay lumabas ang screen na nag-advance na daw ang bida bilang isang warrior. At ang lakas nito at konstitusyon ay nag-increase sa 10. Kaya makukuha nito ang title na warrior na kinikilala ni Kan. At ang title nito na Warrior Acknowledged by Kan ay binibigay sa adventurer na kinikilala ng isang strict class administrator na si Kan. At ang epekto nito ay ang melee weapon attack nito ay tataas ng 5%. At nakatanggap din ito ng bagong skill at ang una ay weapon mastery na ginagawang pataasin ang pag-atake nito gamit ang kanyang sandata. Ikalawa naman ay bash. Ito ay ginagamit pang sugod at pag-swing ng kanyang sandata. At ikatlo naman ay ang strike, ito ay paglalagay ng magic sa kanyang sandata na ginagawang malakas ang bawat hampas nito sa kanyang sandata. Kasunod nun ay may tinapon sa kanyang bagay si Kan sabay sabi na kunin niya ito. Pagkatapos ay lumabas ang screen na nagsasabi na ito ay nakakuha ng bagong quest. Habang tinitignan nito ang coin na binigay sa kanya ay nagsaad si Kan na kapag siya ay nakabawi na ng lakas ay hanapin nito ang may-ari ng coin na ito. At lumabas muli ang screen na nagsasabi na Meet the Knight of Coin, at nagsabi din ito na nakatanggap ang bida ng isang rekomendasyon mula sa class administrator na si Kan, at kung ito daw ay kumpiyansa sa kanyang lakas ay hanapin nito ang may-ari ng coin na si Lebron. At ang rank ng quest na ito ay E. Na may goal na makita ang may-ari ng coin, at ang reward nito na makukuha ay ang skill ni Lebron. Nasiyahan naman ito sa makukuha niyang skill at tanda pa niya kung sino ang Lebron na ito dahil ito daw ang nag-lead sa mga sundalo sa arena at ito ang pinakamalakas na knight sa kanilang imperyo.
At sa pag-iisip na ang makukuha niyang reward ay ang skill ng pinakamalakas na knight ay di niya mapigil ang mapangisi ng kakaiba kaya nagtataka na ang manager na si Kan, at napaisip pa ito na kung tama daw ba ang kanyang ginawa na ibigay sa bida ang coin. Kasunod nun ay nagsaad na ito na ayaw niyang magsayang pa ng oras kaya kailangan na niyang umalis sa Bipalm sa manager na si Kan, at naiwan itong nagtataka at di makapagsalita sa kahapitan ng bida sa kapangyarihan. Maya-maya pa ay nasa labas na ang bida at masaya nitong nasabi habang nakalagay ang kamay nito sa likod na ito daw ay hindi niya inaasahan na makakuha ng isang hidden quest, nang dahil lang sa pagtupad sa mga special na requirement. Pero ganun pa man ay dahil sa ito daw ay isang grade E na quest ay kailangan muna niyang maabot ang level 50 bago itong gawin. Kasabay nun ay binuksan niya ang kanyang window screen. Kung nakaabot ka na hanggang dito ay maari po bang makahingi ng like para ganahan tayo gumawa ng susunod na episode. Maraming salamat po. At sakto naman sa paglitaw ng screen na nagsasabi na ang itlog ay malapit ng mapisa sa loob lang ng 1 minuto. Na kanya naman kinabigla at di kalaunan ay natuwa na din ito at excited na kung ano ang lalabas dito. Kasunod nun ay agad na niyang nilabas ang itlog na nagsisimula ng mapisa sabay sabi na kumpiyansa daw siya na siya ay swerte ngayong araw paano kung ang lumabas daw dito ay isang unique na pet. Dagdag pa niya na mahirap daw lumabas dito ang isang dragon dahil minsan lang daw ito nagyayari. Kasunod nun ay mapipisa na ang itlog at nagsimula na itong mag-crack. At nang tuluyan na itong mapisa ay sinigaw ng bida na isang dragon daw, at umaasa pa din na ito ay isang dragon. Subalit ang kanyang pag-asa ay gumuho dahil pagkapisa nito ay lumabas dito ay isang bear na nagsabi sa bida na mali ito dahil hindi siya dragon kundi siya ay isang cute na maliit na bear. Kaya ang bida ay naiwang di makapagsalita at dumakapaniwala na hindi dragon ang lumabas at ang bear naman na may magandang postura sa paglapag, at nagsaad sa bida na since ito daw ay di makapagsalita ng dahil sa kanyang magandang form. Lumapit ito na may pagkabigla at may tanong na kung ang isang pet daw ay nakakapagsalita. At sinagot naman siya ng bear na siya ay nagsasalita din. Sa pag-iisip na ang isang pet ay nagsasalita na never pa niya narinig noon ay ito daw ay isang unique, or dinaman kaya ito ay sobrang rare na mangyari at siya daw ay kikita ng gold, pag nagsagawa siya ng pet perform kaya ang kanyang mga mata ay naging simbolo ng isang pera. At sa pag-iisip na makagawa siya ng pera sa pamamagitan ng pet na ito subalit ang pet na ito ay tumalon sa kanyang balikat at nagsimulang hawakan ang kanyang buhok. Sabay sabi na mula ngayon ay hahayaan na daw nito ang bida na paglingkuran siya kaya umalis na daw sila ngayon. Kaya di makapagsalita ang bida dahil ginawa siyang kabayo ng kanyang pet. Nang di pa umaalis ang bida ay pinupukpok nito ang ulo ng bida sabay sabi na kung ano pa ang ginagawa nito at kung bakit hindi pa ito gumalaw. Pero ang bida ay nagsisimula ng menas sa kanyang pet at sinabi na hindi daw nito maintindihan kung ano ang nangyayari pero isa lang daw ang sigurado siya. At bago pa niya ipagpatuloy ang kanyang sinasabi ay agad niyang dinakma sa ulo ang pet sabay sabi na ito daw ay bastardo na lumabas sa kanyang pet egg. At kailangan daw niya itong turuan ng isang leksyon sabay hampas sa pet sa lupa na may inis na muka kaya ang bear pet ay labis na nasaktan sa pagtama nito sa lupa. Habang nanginginig at pinagpapawisan ay nakaluhod ito na nakataas ang kamay at nagalit ito sa bida dahil sino daw ba ito para gawin ito sa isang tagapagmana ng Buzzing Island, at ito daw ay hindi kwalipikado na kanyang maging master. Dagdag pa niya na alam niya na hindi pa nakakakuha ng babae ang bida at pagkasabi nun ay agad siyang tinotongan ng bida sa ulo habang nagagalit at sinabi na ito ay tumahimik at itikom ang kanyang bibig. Kasunod nun habang hawak-hawak ang kanyang may bukol na ulo ay kanyang nasabi na nakatagpo daw siya ng isang bayulanting master. At habang pinagmamasdan ito ng bida ay nakita nito ang pet status window nito at sa pagkakita nito ay napasaad naman ang bida na kahit ang skills daw nito ay isang basura. Ganun pa man ay wala na din magawa ang bida kaya masaya na lang niya itong pinangalan ng Tanji.
Na siya namang labis na nagustuhan nito dahil ang Tanji daw ay napakagandang pangalan. At dagdag pa niya na sa kanyang master na sila daw ay magsunog ng wooden horse at sila ay mag-toast. Subalit nagulat ito ng sobra dahil tinanggihan siya ng bida dahil sa may plano daw ito na maglagang out sa Bipalm kay Tanji. Kaya si Tanji naman ay napasabi na siya daw ay nabuhay lang sa loob ng ilang mga minuto. Maya-maya pa ay tuluyan nang nawala ang bida dahil nag-log out na ito at naiwang mag-isa si Tanji na walang magawa. Sabay sabi na ito daw ay isang malupit na master. Kasunod nun ay nakalabas na ang bida at agad nang tinanggal ang gear nito sa ulo. At napasabi pa ito habang nakaupo na siya daw ay nanatili sa loob ng game sa mahabang oras ngayong araw. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang kaibigan sabay tanong nito ang kung ano ang nakuha nito ngayong araw. Nasinagot naman nito na nakakuha siya ng class at isang pet. Natuwa naman ang kanyang kaibigan sa pagkuha nito ng class at kaniya pang sinabi kung ang ibig sabihin daw ba nito ay naghahanda na ito. Napatingin naman ito sa kanyang kaibigan na may pagtataka dahil hindi nito maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito sa naghahanda kaya tinanong niya ito kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi naman nito sa naguguluhang bida na ang ibig niyang sabihin ay kung naghahanda na ba ito sa kanyang streamer debut. Dito muna tayo magtatapos at kung nagustuhan po nyo ang ating kwento ay wag po kalimutang mag-like at comment sa ibaba bilang suporta sa ating cute na si Tanji. Maraming salamat po.